Ang paghahari ni Ahaz sa Huda. Ika-28 kabanata. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, at gumawa ng metal na mga imahen ni Baal. Nagsunog siya ng mga handog sa lambak ng Ben-Hinnom, at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang kasuklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Kaya ibinigay siya ng Panginoon na kanyang Diyos sa hari ng Aram. Tinalo siya ng mga Arameyo, at marami sa kanyang mamamayan ang binihag sa Damascus. Ibinigay din siya sa hari ng Israel, na pumatay ng marami sa kanyang mamamayan. Sa isang araw lang, 120,000 sundalo ng Huda ang pinatay ni Haring Peka ng Israel, na anak ni Remalia. Nangyari ito sa mga taga-Huda dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatay ni Zikri na isang matapang na sundalo ng Israel sina Maaseya na anak ni Haring Ahaz, Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at Elkana na pangalawa sa hari. Binihag ng mga taga-Israel ang kanilang mga kadugo na taga-Huda, 200,000 asawa at mga anak. Sinamsam din nila ang mga ari-arian ng mga taga-Huda at dinala pa uwi sa Samaria. Pero nang dumating ang mga sundalo sa Samaria, sinalubong sila ni Oded na propeta ng Panginoon at sinabi, "Ipinaubaya sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos ang Huda, dahil sa kanyang galit sa kanila. Pero labis ang ginawa ninyo. Pinagpapatay niyo sila ng walang awa, at nalaman ito ng Panginoon doon sa langit. At ngayon gusto pa ninyong alipinin ang mga lalaki at mga babae na mula sa Jerusalem at sa iba pang lungsod ng Huda. Hindi ba't may kasalanan din kayo sa Panginoon na inyong Diyos? Makinig kayo sa akin. Galit na galit ang Panginoon sa inyo. Kaya pabalikin niyo ang inyong mga kadugo na inyong binihag." Ganito rin ang sinabi ng ibang mga pinuno ng Israel sa mga sundalo na dumating galing sa labanan. Ang mga pinuno ay sina Azariah na anak ni Jehohanan, Berekia na anak ni Meshilemot, Jehizkiah na anak ni Shalom, at Amasa na anak ni Hadlai. Ito ang sinabi nila sa mga sundalo, "Huwag niyong dalhin dito ang mga bihag na iyan, dahil pananagutan natin ito sa Panginoon. Dadagdagan niyo pa ba ang kasalanan natin? Marami na tayong kasalanan at galit na ang Panginoon sa Israel." Kaya pinakawalan ng mga sundalo ang mga bihag at isinauli ang kanilang ari-arian sa harapan ng mga pinuno at mga mamamayan. Pagkatapos, lumapit sa mga bihag ang 4 na pinuno na nabanggit at tinulungan ang mga bihag. Kumuha sila ng mga damit mula sa mga kagamitang nasamsam ng mga sundalo at ipinasuot ito sa mga hubad na bihag. Binigyan nila ang mga bihag ng mga damit, sandalyas, inumin at gamot. Ipinasakay nila sa mga asno ang mga mahina at dinala nila pabalik ang lahat ng bihag sa kani-kanilang mga kababayan. Doon nila sila iniwan sa Jericho sa bayan ng mga palma. Pagkatapos, umuwi sila sa Samaria. Humingi ng tulong si Ahaz sa Assyria. Nang panahong iyon, humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria, sapagkat muling nilusob ng mga taga-Edom ang Huda at binihag ang ibang mga naninirahan dito. Bukod pa rito, nilusob din ng mga Filisteo ang mga bayan ng Huda na nasa kaburulan sa kanluran at sa Negev. Naagaw nila ang Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga baryo sa paligid nito, at doon na sila nanirahan. Ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil hinikayat ni Haring Ahaz ang mga mamamayan sa paggawa ng kasamaan,
at hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya pagdating ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, ginipit niya si Ahaz sa halip na tulungan. Nanguha si Ahaz ng mga ari-arian sa templo ng Panginoon, sa palasyo, at sa mga bahay ng mga opisyal, at ibinigay niya ito sa hari ng Assyria. Pero hindi ito nakatulong kay Ahaz. Sa panahon ng mga kahirapan ni Haring Ahaz, lalo pa siyang naging suwail sa Panginoon. Nag-alay siya ng mga handog sa mga Diyos ng mga taga-Damascus na tumalo sa kanya, sapagkat sinabi niya, ang mga hari ng Aram ay tinulungan ng kanilang mga Diyos, kaya maghahandog din ako sa mga Diyos na ito, para tulungan din nila ako. Pero ang mga ito ang nagpahamak sa kanya at sa mga taga-Israel. Kinuha ni Ahaz ang mga kagamitan sa templo ng Diyos at ipinadurog ito. Ipinasara niya ang pintuan ng templo at nagpatayo siya ng mga altar sa bawat kanto ng Jerusalem. Nagpatayo rin siya ng mga sambahan sa matataas na lugar sa lahat ng bayan sa Huda para makapaghandog sa ibang mga Diyos. At labis itong nakapagpagalit sa Panginoon, ang Diyos ng kaniyang mga ninuno. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at sa kaniyang pag-uugali, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa lungsod ng Jerusalem, pero hindi sa libingan ng mga hari ng Israel. At ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kaniya bilang hari.